Episode 32. Samantala, pauwi ng rest house si Eddie at may kasama siyang espesyal na bisita. Bahala na kung magalit sa kanya si Lydia, pero hindi niya matutupad ang pangako na hindi ipakilala dito si Ellen. Thank you, Ellen ha. Pinagbigyan mo ako. Siguradong matutuwa si Mami kapag nagkakilala kayo. Kung okay siya pagdating natin, wika ni Eddie, habang ang atensyon ay nasa manibela at kalsada. Sana nga okay siya, para makausap ko naman si Tita Lydia, wika ni Ellen. Nasasaktan si Eddie sa tuwing naiisip niya na mag-ina lamang sina Lydia at Ellen sa dugo, pero iba ang kinikilalang ina ng dalaga. Kung alam lamang ni Ellen ang totoo. Hindi ko tunay na ina si Mami Lydia, Ellen, wika niya. Napatingin si Ellen sa binata. So, pamangkin ka niya. Umiling si Eddie. Hindi kami blood related, Ellen. Kinupkup niya ako at pinag-aral. Siya na ang itinuring kong ina dahil patay na rin ang nanay ko. Nakakalungkot ang nangyari kay Tita Lydia. Sana pagdating natin, may miracle na mangyari. Makausap ko siya nang wala sa ilalim ng sakit niya. Malungkot na saad ni Ellen. Sana nga, malungkot na sang-ayon ni Eddie. At sana, ay matuwa si Lydia sa gagawin niya. Nang dumating sina Eddie at Ellen sa rest house, ay tarantang sumalubong sa kanila ang kasambahay. Sir, si Ma'am Lydia po. Kinabahan agad si Eddie. Rosing, ano nangyari? Nawawala po si Ma'am, sagot ng namumutlang kasambahay. Ano? Mga pabaya talaga kayo? Galit na nasinghala ni Eddie ang kasambahay. Sir, hinahanap na po siya ni Ensyong at Maring, wika ng kasambahay. Si Ellen na nakamasid at nakikinig ay nag-alala rin. Eddie, hanapin na natin si Tita Lydia, wika niya. Rosing, maghanap ka rin, mando ni Eddie sa kasambahay. Tinungo ni na Eddie at Ellen ang dalampasigan. Labis ang pag-aalala ni Eddie at dasal niya na sana ay hindi sa dagat pumunta si Lydia. Binaybay nila ang mahabang dalampasigan pero hindi nila nakita si Lydia. Eddie, tingnan natin sa kalsada. Baka tumawid si tita sa kalsada, saad ni Ellen. Higit na nag-alala si Eddie. Mahihirapan silang maghanap kapag pumara at sumakay ng bus si Lydia. Lakad takbo ang dalawa nang may masalubong silang batang nagbibisikleta. Pinatigil ito ni Eddie. Boy, may nakita ka bang matandang babae? Maputi, mistisa? Meron po, doon po. Di po niya alam ang pangalan niya. Sige, pupuntahan ko siya. Sasabihin kong hinahanap ninyo siya. Pagkawi ka ng bata ay agad nitong pinatakbo ang bisikleta. Lakad takbo sina Eddie at Ellen na sinundan ang bata. Binaybay nila ang kalsadang dinaanan nito. Pagkalipas ng ilang minuto, ay nakasalubong nila ang bata na akay nasa kamay si Lydia. Agad na niyakap ito ni Eddie. Mami, please huwag ka nang umalis ng bahay ng mag-isa. Sino ka? Kunot noon na tanong ni Lydia kay Eddie. Malungkot na napatingin si Eddie kay Ellen. Hindi na siya kilala ni Lydia. Tinapik-tapik naman ni Ellen ang balikat ng binata. Nauunawaan niya ang damdamin nito at nalulungkot din siya. Hinawakan niya sa isang braso si Lydia at inakay ito. Uuwi na po tayo, tita. Binalingan ni Eddie ang bata. Nginitian niya at hinaplos niya ang buhok nito. Maraming salamat. Anong pangalan mo? Natutuwang tanong niya. Edward po, sagot ng bata. Thank you, Edward, wika uli ni Eddie. Aalis na po ako. Nariyan na ang tatay at nanay ko, wika ng bata.
Napatingin si Eddie sa tumigil na mini jeep. Minamaneho ito ng isang lalaki at may katabing babae sa unahang upuan. Sa suot ng mga ito na uniforme ay maliwanag na mga guro ang mga ito. Pero sumikdo ang dibdib ni Eddie. Ang babae ay walang iba kundi si Myla. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Myla nang makilala siya. Pero wala sila sa tamang lugar para mag-usap. Nakangiting tumango na lamang si Eddie sa bata na kumaway pa sa kanya bago pinaharurot ang sinasakyang bisikleta. Magkagayunman ay natuloy pa rin ang kanilang selebrasyon para sa birthday ni Lydia. Isang araw pa bago ang Pasko pero nagpaluto si Eddie ng mga paborito ni Lydia dahil kaarawan nito at kasama nilang magsiselebrate si Ellen. Kung dati-rati ay may birthday party si Lydia sa mga 5-star hotel kasama ang mga kilalang negosyante, ngayon ay tahimik nilang ipagdiriwang ang kaarawan ng babae. 6 lamang sila magsiselebrate kasama na ang 2 katulong at isang driver. Walang reaksyon si Lydia habang kinakantahan nila ito ng happy birthday. Hawak ni Eddie ang cake habang sinisindihan naman ni Ellen ang kandila sa ibabaw ng cake. Iniisip ni Eddie kung ano ang magiging reaksyon ni Lydia kung marirealize ng babae na si Ellen ang nasa harapan nito. "Mommy, blow your candle and say your wish," masayang wika ni Eddie. Rumihistro ang tuwa sa mukha ni Lydia at hinipa nito ang kandila. Pagkatapos ay pumalakpak ito. "Wow! Maraming salamat! Naalala niyo ang birthday ko." Nakanganga ang 5 kaharap ni Lydia sa pagkagulat. Nakatitig naman si Lydia kay Ellen. Nakangiti at tumutulo ang mga luha. Pagkatapos ay niyakap ang dalaga ng mahigpit. "Ellen, ikaw nga!" Niyakap din ito ni Ellen. "Happy birthday po, tita!" Napaluha din si Eddie. Alam niya na pumanik ang memorya ni Lydia dahil nakilala nito si Ellen. "Sino ka nga uli?" tanong ni Lydia nang kumalas ng yakap kay Ellen. Nabura na naman ang memorya nito. Ngumiti si Ellen at hinaplos ang pisngi ni Lydia. "Tita, si Ellen po ako." Okay, kumain na tayo." Pinasaya na lamang ni Eddie ang boses pero nagdurugo ang puso niya sa awa kay Lydia. Isang milagro ang ilang segundo na nagbalik ang memorya ng babae. Pero sigurado siya na sa ilang segundo ay napasayan niya si Lydia. Naramdaman ni Eddie ang kamay ni Ellen sa kanyang balikat. Nagpapahiwatig ng pagdamay, pero mas mabigat ang kalooban niya na hindi alam ni Ellen na tunay na ina ang babaeng kaharap. Kahit papaano ay naging masaya ang kanilang salo-salo. Masaya si Eddie na napasaya niya ng ilang segundo si Lydia at nakasalo pa sa hapag si Ellen. Nang gumabi na ay nagpaalam sina Eddie at Ellen. Ihahatid ni Eddie ang dalaga sa Maynila. Walang reaksyon si Lydia nang magpaalam ang dalawa. Inutusan ni Eddie ang kasambahay na ihatid na sa sariling kwarto si Lydia para makapagpahinga ito. Nasa loob ng sasakyan sina Eddie at Ellen habang ang driver ni Lydia na si Ensyong ay ibinubukas ang gate. Ginulantang sila na magkakasunod na putok ng baril at kasunod nito ay ang mga sigaw ng 2 kasambahay. Patakbong pumasok ng bahay si Eddie, kasunod si Ellen. Nakasalubong nila ang naghihisterya ng mga kasambahay. "Anong nangyari?" sindak na tanong ni Eddie. Hinanap agad ng mga mata niya si Lydia. Hindi sumasagot ang 2 katulong. Sa halip ay umiiyak at sumisigaw lamang ang mga ito. Tinakbo ni Eddie ang kwarto ni Lydia at sindak siyang napahinto sa bungad ng pintuan. Napasigaw din sa sindak si Ellen.
Nakabulagta si Lydia sa may pintuan ng kwarto nito at duguan. Mabilis na tinakbo ni Eddie at Ensyong ang kusina palabas ng dalampasigan para habulin ang salarin. Pero huli na dahil humarurot na papalayo ang killer na nakasakay ng isang jet ski. Tumakbo sila pabalik ng rest house. Higit na kailangan ni Lydia ang madala sa hospital. Nadatnan niyang nakaluhod si Ellen sa tabi ni Lydia. Umiiyak si Ellen habang ang isang kamay ni Lydia ay nasa pisngi ng dalaga. Narinig ni Eddie na binigas ni Lydia ang katagang anak bago ito nalagutan ng hininga. Nangihinang napaluhod sa tabi ng bangkay ni Lydia si Eddie. Naghihimagsik ang kanyang kalooban para sa taong pumatay kay Lydia. Ipinakremate ni Eddie ang bangkay ni Lydia at ipinaanod ang abo nito sa dagat ayon na rin sa hiling nito noong nabubuhay pa. Nagkaroon ng imbestigasyon pero walang magandang resulta dahil hindi matukoy ng mga nag-iimbestiga ang totoong kriminal. Ipinagpalagay ng mga imbestigador na kaaway ni Lydia sa negosyo ang maaaring nagpapatay sa babae. Pero naniniwala si Eddie na ang sindikatong kinabibilangan ni Lydia ang nagpapatay dito. Malungkot na nakaupo si Eddie sa kanyang kama. Napakalungkot ng nagdaang Pasko sa kanya. Nagdadalamhati siya sa pagkawala ng isang pinakaimportanteng tao sa buhay niya. Parang nakakabingi ang katahimikan sa loob ng kanyang kwarto. Bagong taon at nagsasaya ang mga tao sa labas ng bahay, pero siya ay nagdadalamhati at nag-iisa. Hindi na niya makikita pa ang masayahing Lydia sa mga susunod pang mga Pasko at bagong taon. Para siyang batang napahagulhol. Ilang beses na niyang iniyakan ang mawala ng isang ina. Ang kanyang inang si Vanessa, si Milagros at ngayon ay si Lydia. Ang galit na naramdaman niya nang mamatay ang kanyang inang si Vanessa ay muling nabuhay. Anong pagsubok ang muling kakaharapin ni Eddie? Abangan sa susunod na kabanata.